Hello! Good morning. It is Tuesday. It's 8 a.m. and I'm going to Alot School. He's not studying. Well, he's studying masters. Bakasyon siya sa masters ngayon. Pupunta ako sa school kasi nagtuturo siya sa school. He's teaching high school students, which is really cool for me. Nakakatuwa na adults na talaga kami and kami na yung matatanda, you know? I'm kinda in a hurry kasi naiwan ni Lot yung kanyang adapter na need niya for his presentation. Binili pa namin to kagabi. Kahit pagod na kami, lumabas pa kami para lang mabili yan. And then naiwanan niya kaninang morning. So I'm going to bring it to him and pick some breakfast up on the way back na rin para may breakfast ako. And then I would probably need to hurry as well kasi ang dami kong work. Need ko din i-walk na yung mga aso kasi morning na and they need to go potty. So yeah, let's go. Come with me. Hi. So, I'm back home. Hindi na ako nakabili ng breakfast ko kasi binigyan ako ni Alot ng chicken wrap. So, yun yung breakfast ko. Papasok na ako mag-walk ng dogs. Mag-work, maglilinis ng bahay, my day-to-day tasks. Ang pangit ng nilas ko. Yeah, let's have a good day together. Today is Monday. I'm still trying to figure out kung saan ko talaga need mag-post. But I've been posting my vlogs sa TikTok. I have some few things planned for today. I've been practicing, listing out the things that I want to do for this specific day. I listed some things to do today that I've been wanting to do or I've been needing to do. The first thing that I have is to walk and feed the dogs. I need to go to the car wash and work sa Liwasan. Maligo, mag-prepare, and aalis na tayo. Let's go! Andito ka ngayon sa parking ng SM and just an update, it's already 4:27 p.m. Medyo napapaos ako kasi meron pa din akong konting sipon. And then dito ako sa Starbucks sa SM na nag-work. Comfy naman here, ang kaso lang, yung mga Starbucks kasi sa mall, so far sa aking experience ay walang charge dyan. Natapos ko naman yung mga kailangan kong tapusin. Umili ako ng coffee, my favorite barista drink. On my itinerary, nakalagay is pray the entire day, kung ano man yung ginagawa mo, always pray to God and just thank Him for everything, and sa mga decisions, always ask for His advice. Be a blessing to someone, whether it's, being nice to everyone na na-encounter mo sa araw-araw. Kasi sometimes it's really easy to be not nice. And it's just a really good reminder to me na maging blessing sa ibang tao, hindi lang yung in a monetary way, kundi maging pagpapala sa tao in a way na mabuti ka sa kanila, mabait ka sa kanila, at maganda yung pakikitungo mo sa kanila. So that's just one thing na gusto ko i-remind sa sarili ko araw-araw. Walk and feed the dogs, check, but I'm also gonna do that later at night, but sometimes sa gabi si Alot yung gumagawa. Wash and work, check. Buy coffee, check! Ang natitira pa for today ay magtupi ng damit, maglaba at maglinis ng bahay. So, it's already 4:30 p.m. I am going to drive home and I'm going to do the rest on my lists. Let's go! Hey guys, it's Wednesday. Ngayon ay 7:18 ng umaga. It's raining. Kaya hinatid ko si Alot. Usually, hindi naman siya hinahatid sa school kasi nagmamotor siya, but this time kasi is malakas yung ulan. So pag ganito, mas prefer ko talaga na ihatid siya sa school kasi mababasa siya ng ulan. Sobrang traffic pa uwi sa bahay. Kaya naisip ko bumili ng breakfast. Actually nagluto si Alot ng chicken. Kahapon nag-work ako sa coffee shop, Starbucks. Ang favorite kong drink usually ay barista drink, pero since may sakit ako ngayon, ang ino-order ko ay yung white hot chocolate. Tapos nasa mug siya ng Starbucks na venti mug. Ang sarap niya kasi milk. I feel like a 5-year-old. Gusto ko ulit nun. Bibili ulit ako nun. Umuulan. Gusto ko lang mag-stay at home buong araw. Tapos sa bahay nila ako magtrabaho. I think I want to buy some food din for mamayang hapon. Yun lang naman yung mga plano ko for today. Tapos trabaho lang talaga buong araw. Maintain lang malinis yung bahay kasi ang dumi-dumi ng bahay. Kailangan ko mag-inis. Gusto ko mag-stay sa bahay. Mas madalas. Kasi parang nitong mga nakaraan, lagi akong nasa labas. Tapos naawa na ako sa mga aso ko. Gusto ko silang i-cuddle snuggle sa bahay. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Excuse me po. Excuse me po. Excuse me. Thank you. Sorry. Hello, good morning. Welcome to Starbucks and Tomas. What can I get you for today? White hot chocolate na venti. Meron po kayong sausage roll.
Yes po. Would you like it warm? Apo. Okay. Let the window po. Thursday, please. Wait ko lang, ma'am, yung receipt. Thank you. Thank you, ma'am. Ingat po. Ayan. Hey, saya. Breakfast muna tayo habang nagchichikahan. Hindi siya nakamag, obviously, kasi take out. Pero kahapon, nag-dine in ako, tapos dyan ako nag-work. Tapos nakamag sila na malaki. Ang sarap kayang uminom ng mainit na something sa mug. If mahilig kayo sa milk, parang siyang milky na drink lang. Siguro marami siyang calories, pero kasi masarap talaga siya eh. Yeah. At saka, 155 siya compared dun sa barista drink ko na 20, 240 pesos. So, usually, pag ayoko ng mga dessert or pastry na tinitinda nila dito sa Starbucks, ang binibili ko is either yung penne pesto pasta or etong sausage roll, 145 pesos. Say bye. Tapos yung realizations ko ngayon, para kasing napaka-peaceful ng buhay kapag ka walang masyadong drama. Like, walang drama at all. Para sa akin, kaya din ako naging introvert kasi ayoko na ng masyadong madaming sinasabi ang mga tao. I mean, there's definitely a lot of people na sobrang genuine. Pero kasi, the more people that you have in your life, the more comments, you know, you need to hear from them. Tapos parang, I can't take yung mga noise na ganun. Mas gusto ko na lang mag-isa at kaya din ako talaga naging introvert is because of my life experiences. Kumbaga, hindi ako magiging ganito kung hindi ko pinagdaanan yung mga pinagdaanan ko. Mas maganda na lang yung, madalas na lang din akong mag-isa. Although, no man is an island, alam ko yun. Kaya nga, I still have friends na bilang sa mga daliri ng kamay. Ang mga kaibigan ko talaga, na once nagkita-kita kami, para talaga kaming kagulo na kami. Ayun, I think I'm okay with them. Definitely open to having new friends. Pero yung araw-araw mong kausap, like lahat ng bagay sa buhay mo is chinika mo na. Like, I've had so much people already na dumating sa buhay ko na hindi man pala nila ako genuinely like. Kaya, kumbaga, okay lang sa akin mag-interact with new people. Mahalaga sa akin eh, maging kind ako sa kanila. Tsaka, alam mo yun, mabless ko sila in a way na God wants to use me sa buhay nila. Pero yung day-to-day talaga na bestie, ang ganun ko ay si Alot, yung aking asawa. And I enjoy myself na mag-isa lang ako, nanonood ako ng Netflix. Pero syempre, from time to time, I definitely love and enjoy spending time with my friends. Busy din sila gawa ng work. Kaya pag lahat kami free, talaga nagkikita-kita kami. Saying na nag-stick talaga sa akin na I think is true. Number 1, always be confident in yourself. Confidence is the best outfit. Tsaka love yourself. Like, your body is your biggest asset, diba? Alagaan mo siya. Bigay mo yung gusto niya. Alam mo yun? Don't hate on it just because, you know, dati, I used to hate on my body, like on my thighs, kasi malaki siya compared sa iba. But that's just my genes. Alam mo yun? That's how God created me. Of course, pwede siyang i-improve, but I'm doing it while I'm loving it instead of just I'm doing it kasi I want to get rid of it. Starting to love my body, treat it like it's my most precious asset because it is. Kasi it helps me do all of the things that I'm doing. It helps me provide, make money. It helps me work. It helps me do all the things that I'm doing. So, I think that's a really good saying na na-realize ko talaga. Tumatak talaga sa isip ko. So, number 2, don't give a fuck. Don't give a shit about what other people think. That is true. Kasi, dati, there's a point in my life, sobrang anxious ko talaga. At naisip ko, ay, ganito yung tingin nila sa akin, ganito yung naiisip ng ibang tao sa akin. It only ruins your day. Nasisira lang talaga yung thinking mo about yourself. The only opinion that matters about you is you. If you know yourself better than anyone else. Kaya, ako, I don't care what other people are saying about me. Sisigurado ko lang na I'm not doing anything wrong. I'm always praying na maging blessing kami ni Alot sa ibang tao. But other than that, if you think I don't look good or if you think ganito ako, ganyan ako, I don't give a shit. I have 2 more things. First one, don't compare yourself to others dahil ikaw mismo, sa sarili mo, you're already different. You're already standing out because no one else can be you. Narinig ko yun. I was like, what? Oo nga, no? No one else can be me. Like, no one else can talk the way I talk or
move the way that I moved, I was like, okay, why am I trying to be like someone else if I can be me? Talagang sobrang nagbago yung buhay ko. Charot! The next thing and the final thing na naiisip ko na parang realization ko, na saying then, wag mong pagsisisihan yung mga desisyon mo dati. Maliban na lang dun sa mga sobrang lala talaga na masama mo talagang ginawa. But like yung mga small decisions mo na, oh, dapat ginawa ko to, dapat ginawa ko yan, hindi sana nangyari to, hindi sana nangyari yan. If it's something na decision mo lang internally, and parang ikaw yung naapektuhan, and wala namang ibang masamang naapektuhan, don't regret it, because lahat ng bagay na meron ka at kung nasan ka man ngayon, it's a result of your past decisions. Lahat ng mga good things na nangyayari ngayon, it wouldn't happen if the things in the past didn't happen. Kaya kunwari, meron akong naging decision na, ay, ang hassle naman, sana hindi ko na lang to ginawa. I don't say it na lang kasi it's okay, it already happened na wala na akong magagawa dun. Also, another thing, sorry, di ako nauubusan. Si Alot, pag may nangyayaring hindi maganda, tapos nasa-stress out ako, hindi nagagalit ako, minsan naiinis ako, which is normal. Pero pag yung sobra-sobra na ako na overstimulate ng feelings ko, he is always reminding me na, it's okay, ganito na lang yung gagawin natin. We'll just have to deal with it. Because that's life eh. Nangyari na eh. Wala naman magagawa kung magagalit or mag-worry. Sometimes kapag sinasabi niya yung sa akin, naiinis ako kasi, bakit ba? Gusto ko naiinis ako eh. Huwag ma-invalidate yung feelings ko. But at the end of the day, what he said is true na wala din mangyayari kung masa-stress ako o mag-worry ako. Another thing, yung sinasabi ni God na do not worry about tomorrow. Ay, Bible ba yun? Alam mo, hindi ko na alam yung sinasabi ko. Kung Bible ba o quotes? Kasi minsan yung mga good quotes na misinterpret ko as from the Bible. Wait lang, let me search, okay? Ito na nga, Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Trust God for daily needs instead of stressing over future unknowns. So, parang minsan, like yung trabaho ko, for example, natatakot ako na mawalan ako ng trabaho. But like, nililift up ko na lang talaga kay God na, God, kayo na po ang bahala. Tinataas ko na po sa inyo lahat na I will not worry about anything. Kasi, you hold the future at saka wala nang mangyayari din kapag nag-worry ako. So, ang naisip ko na lang, if you're not enjoying every second of your life, you're missing out. So, ang ginagawa ko na lang talaga, ay, imbes na mag-worry ako, gagawin ko yung best ko at i-enjoy ko yung buhay ko. Magiging masaya ako instead of like, puro stress sa ulo ko. So, that's what I'm trying to do right now. And I think naman, the past few months, parang effective naman siya kasi talagang kiniklear ko lang yung head ko, ginagawa ko yung mga bagay na gusto ko. But at the same time, ginagampanan ko din yung mga responsibilities ko. Okay, so it's time for me to go home and work and cuddle with my dogs. I'm going to end this video right here. Sana kahit pa paano nag-enjoy kayo sa konting tsikahan. At ayan, again, this video will serve as a memory para mabalikan namin ni Alot at ng aming future kids. So, thank you so much for watching. I hope you like. If you want to subscribe too. And I'll see you in my next vlog.